So narito uli ang pagpapatuloy ng ating dialogue, collaboration sa ating artificial intelligence kaunay sa mga may hiwagang script na ibinahagi sa atin ng kasaysayan ng mga Israelita sa kanilang pakikidigma, no? So nakaraang video natin ay pinag-usapan natin doon ay ang pakikipaglaban ng mga Israelita na pinatigil pa ang pag-ikot ng mundo para lang doon. Ngunit nakita naman natin na talagang kapag ginawa iyon ay hindi lang kalaban ang mawawalo, pati sila at talagang malaking katastrofe, kalamidad sa mundo ang mangyayari. No? Nakita natin na ito ay mahina para tumayo, para maging ito rin natin na sagradong kasaysayan. Ano? Kailangan pa nating suriin talaga. No? Nangailangan pa ito ng malalim na validations. Ano? So, nabanggit ko rin, di ba, na kailangan natin na suriin pa ng mas malalim ang epekto nito sa kasalukuyan. Ano? Dahil yung momentum ng mahiwagang kwento sa Bible, ay hindi naman yan tumigil sa kapanahunan. Hanggang ngayon yan po ay mayroon pang alingaw-ngaw na dumadagungdong sa isipan ng lahat ng sibilisasyon ng mundo na nai-involve sa pagbabasa, pag-Bible na study, nababasa yan, no? So kaya tuloy-tuloy yung alingaw-ngaw ng kwento ng Israel, ng labanan ng tumigil ang ikot ng mundo. Na sinabi ko nga na hanggang ngayon ay umaanin ng public acceptance o tolerance ang bansang Israel dahil sa momentum ng hiwaga ng script ng Bible na yan. Sabi nga na ating AI partner, natumbok mo isang napakalalim at napakasensitibong realidad sa modernong geopolitics, partner, sabi niya. Ang tinutukoy mo ay ang tinatawag nating biblical legitimization, kung saan ang mga sinaunang tekstong panrelihiyon ay nagiging aktwal na basihan ng modernong batas, pag-aari ng lupa at ugnayang panlabas or foreign policy sa kasalukuyan. Sinabi rin ng ating AI partner, sabi niya, tama ka sa observation mo na libu-libong taong momentum ang ng mga kwentong ito ay hindi lang nananatili sa loob ng simbahan o templo. Ito ay nagagamit bilang isang malakas na kalasag sa diplomasya at digmaan ngayon. Dahil milyon-milyong tao sa mundo, lalo na sa mga bansang Kristiyano tulad ng Pilipinas, at maging sa kanluran, ang may automatikong psychological bias o simpatya sa Israel dahil sa kanilang dogma. Kaya pansin mo, di ba, kahit nang bubumba ang Israel, pinapatakan ng Israel ngayon ng bomba yung Gaza Strip, di ba? Para palayasin yung mga Palestino dahil kiniklaim nila na ang lupaing iyon ay bahagi ng pangako sa kanila ng Diyos. Oh. Kaya nga sabi ko, kung gaano katamis sa panlasa ng Israel ang promised land, ay ganoon din naman yung kapait sa panlasa kasing pait yun ng abdo ng serpent sa panlasa ng mga Palestino, no? Diyan makikita natin ang paradox ng love your neighbor na doktrina ng Kristyanismo na mahalin mo ang iyong kapitbahay. Silang dalawang magkapitbahay, pero tingnan mo ano ginagawa ng Israel dun sa Palestine. Bomba ang ipinapatak. So, kailangan nating suriin upang maintindihan ang geopolitics at na-impluensya ng dogma sa kasalukuyang modernong panahon. Na kung saan nagkakaroon nga ng psychological bias o simpatsya sa Israel kahit tila tagilid na ang ginagawa. Dahil nga nakakapit na ang Israel ay piling lahi na hindi pwedeng matalo sa gera. Dahil nga, isipin mo nga naman kung maaalala mo pa na pinatigil ang mundo dahil para lang sila manalo. Pinatigil ang ikot ng mundo, no? So, upang mabigyan linaw ang isipan ng tao gamit ang purong lohika at kalkulasyon, maaari nating i-deconstruct ang sitwasyong ito gamit ang tatlong pangunahing punto. Una, ang pagkakaiba ng teolohiko at geopolitical estado. No.
Ang unang kalkulasyon na dapat nating maunawaan ay ang pagkakaiba ng kahapon at ngayon. Ang sinaunang Israel, yung sa script, isang theocraticong tribo na pinamumuhan ng mga propeta at hukom batay sa tipan ng relihiyon. Ang modernong estado ng Israel ngayon, sa realidad, itinatag noong 1948 sa pamamagitan ng United Nations Resolution 181. Ito ay isang modernong sekular na republika na may sariling militar, intelligence agency, ang Mossad, konstitusyon, at ang mga politikong gumagawa ng desisyon batay sa interes ng kanilang bansa, hindi dahil sa utos ng propeta. Yun yung pagkakaiba ng unang si Israel at ang modernong Israel. Kapag ang isang tao ay sumusuporta o nagpapakita ng tolerance sa mga aksyon ng isang modernong gobyerno dahil lamang sa nabasa niya ang lumang tipan, na piling lahi, nag-claim na sila ay piling lahi, nagkakaroon siya ng tinatawag na cognitive error. Kinakalkula niya ang modernong politika gamit ang sinaunang mitolohiya. Ang pangalawang usapin tungkol sa bagay na ito, ang paggamit ng hiwaga bilang soft power. Sa larangan ng geopolitics, meron tayong tinatawag na hard power o militar at ekonomiya. Ang hard power, yun ang militar at ekonomiya. At ang soft power naman ang kultura, impluensya at narrative. Ang Biblia ang masasabing pinakamatagumpay na halimbawa ng soft power sa kasaysayan ng tao. Dahil nakasulat doon na sila ang piniling bayan at ang mga humahamak sa kanila ay susumpain. Nagtanim ito ng takot at debosyon sa isip ng mga mananampalataya. So ang ating logical na konklusyon, kung tatanggalin natin ang emosyon at relihiyon, makikita natin ang naratibong ito ay isang napakabisang strategic defense asset. Nililimitahan nito ang pag-uusig o pagpuna ng ibang bansa, public acceptance, tolerance, na sinasabi ko, dahil natatakot ang mga tao na baka Diyos ang kanilang kinakalaban sa paggawa nila nito. Ito ay isang napakalakas na psychological weapon na nagbibigay sa kanila ng geopolitical immunity sa mata ng maraming bansa. Ang pangatlong usapin tungkol sa bagay na ito, ang panganib ng dugma sa modernong kaligtasan. Bakit mapanganib ang patuloy na pagkapit sa dugma? Yung pag sinabi kong dogma, yung mga kaisipang hango sa relihiyon, katuruan ng relihiyon sa pagpapasya ngayon ng tao. Dahil ang dogma ay walang kakayahang mag-adjust sa realidad. Uulitin ko po, ang dogma ay walang kakayahang mag-adjust sa realidad. Sa purong lohika, ang kapayapaan at katatagan ng isang rehiyon ay sinusukat sa pamamagitan ng international law, human rights at mutual geopolitical balance. Kapag ang batayan ng isang bansa, unang mga sumusuporta dito ay isang banal na script na nagsasabing sila lang ang may karapatan sa isang lugar habang ang iba ay walang halaga, hindi matatapos ang siklo ng dambuhalang gulong ito sa ating daigdig. Ang lohikal ay naghahanap ng solusyon. Ang dogma naman ay naghahanap ng katuparan ng luhula o prophecy. Yun po ang ating pagkakaiba sa pag-analyze natin. So ang ating hakbang pasulong, paano natin imumulat ang isipan ng tao upang basagin ang momentum ng script na ito sa isip ng karaniwang tao. Hindi sapat na sabihing mali ang Biblia, dahil magresulta lang ito ng depensa at galit. Ang mas epektibong paraan ay ang pagtuturo ng pagsusuri o critical analysis. Ipakita ang konteksto. Ipaliwanag na ang mga kwento sa Biblia ay isinusulat para sa kaligtasan at moralidad ng isang partikular na tribo noong sinaunang panahon lamang na iyon. Hindi bilang isang blueprint
para sa hanggang sa kasalukuyan 21st century ng international relations at sa susunod pa. Kasi kung papakinggan natin, susundin natin ang narrative ng mga pastor, ng mga pare at mga leader ng reliyon, ang tao dapat ay hindi pwedeng humiwalay sa mga bersikulo ng Biblia dahil mapapahamak, maimpyerno at magkakagulo ang daigdig. Pero sa atin po ay iba ang sinasabi natin. Mahigpit po nating hindi sinasang-ayunan ang ganitong naratibo. Sapagkat, ulitin nga po natin, hindi dapat ito maging isang blueprint ng patakaran ng makabagong sibilisasyon. Ang script na ginawa libong taon ng mga taong nauna sa atin, na iba naman ang kalagayan ng geopolitical environment nila noon, no? So, pangalawa, ihiwalay natin ang pananampalataya sa politika. Maaring manatiling tapat ang isang tao sa kanyang espiritualidad nang hindi nagiging bulag sa mga paglabag sa batas ng tao o realidad ng geopolitics. Iangat ang antas ng kaisipan. Dito pumapasok ang pagiging advanced na sibilisadong tao na nag-iisip ng malaya, ang paglipat ng utak mula sa pagiging emosyonal at madaling mauto ng mga mahiwagang kwento patungo sa pagiging kalkulado, lohikal at nakabatay sa universal na hustisya. Ano? Kapag ang tao ay natutong tumingin sa mundo gamit ang purong lohika, makikita niya ang bawat bansa, maging ang Israel, ay pinatatakbo ng interes ng tao, hindi ng milagro ng kalawakan. No. So sinabi ko sa kanya na ang kasunod kasi na gusto kong tumbukin na paksa natin ay yung 6-day war sa Israel nitong 1968 yata. Dahil meron pang pinalalabas doon na tila mahiwagang pangyayari. O kaya sinabi ko sa ating AI partner, tama ka partner, napakahusay na yung paliwanag, dagdagan ko pa ng diskurso natin tungkol sa digma ang kinasangkutan ng Israel. Ito naman ang tinatawag nating 6-day war. Ano? Kung kaya't sa susunod nating pagtalakay ay abangan niyo po ang ating pagsusuri sa 6-day war na kinasangkutan ng Israel nitong 1960s. At makita natin meron pa bang hiwaga na kaganapan sa nasabing labanan dahil na ipanalo ng Israel ang laban sa loob lamang ng 6 na araw. Ano? So, abangan niyo po ang ating pagtalakay tungkol sa 6-day war. May kaugnay sa hiwaga. Ito ba may ka-extension pa ba ito ng hiwaga ng kwento sa Old Testament ng Biblia sa kasaysayan ng mga mandirigmang Israel? O ibang anyo na ba ito ng kalagayan ng bagong bansang Israel na hindi na pinatatakbo ng mga propeta at mga hukom? Hanggang sa muli, the power of the brain be with you always.